pupunta ulit tayo guys sa ano, sa park. Kasi mayroon tayong big announcement ngayon. So tara. So ayun, welcome back guys sa aking YouTube channel, no. So nandito tayo ngayon sa ano, sa park. Bale, kung natatandaan nyo guys yung ano, yung mga nakaraang videos ko na mayroon akong binabanggit doon tungkol sa yung biggest announcement, no, ngayong taon, November. So December na ngayon. So ngayon ko siya ginawa ng ano guys, ng content, yung ano na yon, yung announcement na yon ng nakarang buwan, which is para po ito sa ano, para po ito sa mga work visa. So ano nga ba yung ano nga ba yung sinasabi ko na announcement? Bale, ganito kasi yung guys. Yung mga nakaraang taon bago mag-pandemic, bago yung COVID, bale yung mga kababayan natin dito na nagtatrabaho sa New Zealand, no, especially mga work visa, yung mga hindi pa naman resident. So noong mga taon na yon na bago mag 2019, yung ano guys, yung proseso dito sa New Zealand, kapag malapit na mag-expired yung ano mo, yung visa mo, let's say work visa, ang gagawin nyo lang guys is mag-aabiso kayo sa ano, sa agency na malapit na mag-expire yung visa nyo. Tapos si agency naman ninyo magbibigay sa inyo ng supporting documents, ganun, na yun ang isasubmit nyo sa immigration, which is ipapadala nyo yun guys sa ano, i-mail nyo yun sa post office. Sorry guys, no, na-interrupt tayo kanina. May humarurot kasi na ano, na ambulance. Siguro may sakay na pasyente. So ayun nga guys, yung tungkol nga doon sa sinasabi ko noon, no, na biggest announcement na pagdating ng November this year 2023. So ngayon ko lang siya gagawa ng content guys, kasi inantay ko munang i-upload ng immigration yung ano niya, advertisement niya na yun, kasi mahirap naman gagawan ko siya ng content guys, tapos hindi siya legit, tapos kung i-verify man ninyo sa ano, sa immigration, which is wala. So ang mangyayari parang hindi maganda. So ngayon guys, ang nangyari, bale yung announcement na yon is naka-announce na siya sa ano, sa immigration website. So yung tungkol doon guys, especially para to sa ano, no, sa mga work visa, no. Ako work visa pa rin ako guys, hindi pa rin ako residente rito. So ang nangyari ngayong kasi lumabas, naging legal siya na ano, naging legal siya na batas nung ano, November 27 lang guys, 2023. Ang nakalagay doon sa advertisement na yun guys, sa ano, ano ba tawag doon, ganun, parang advertisement nga ba yun. So ang nakalagay doon guys, kung ikaw ay working visa at nandito ka sa New Zealand, kapag halimbawa, no, naka-consume ka na sa visa mo guys ng ano, ng let's say
nakakaisang taon ka na sa visa mo. Tapos which is yung visa mo is kung normal visa sa mga level 4 skilled worker, kadalasan yan guys 3 years dito sa New Zealand, no. Ganon din siguro sa sa Auckland, kasi ako guys nandito ako ngayon sa Christchurch, sa South Island ako ngayon. So ayon doon sa announcement ng immigration, kung naka 3 years ka 3 years yung visa mo at naging batas na yung announcement na yon, magiging maximum na lang ng pagtatrabaho mo dito sa New Zealand is 5 years. So let's say for example, mayroon kang 3 years visa, tapos na-consume mo na yung 1 year. Lumabas yung announcement na yon 2023. So kung dumating ka ng New Zealand 2022, naka-consume ka na ng 1 year, so mayroon ka pa 2 years. Ngayon guys, kung marirenew ka pa or i-renew ka pa ng agency mo, for example, ang ma-additional na lang sa visa mo is 2 years. So yun ang pinaka-maximum guys na pagtatrabaho natin dito sa New Zealand, 2 years na lang. So in total 5 years. Yun yung sa mga guys, sa pagkakaintindi ko doon sa announcement na yun sa immigration, yun yung mga nandito na sa New Zealand. So kung manggagaling outside New Zealand guys, papasok ng New Zealand na inabot ng ng announcement ngayon ng November 27, pagkakaalam ko November 27 yun guys 2023, which is this year yun, in-announce ng New Zealand immigration na yun na nga, magkakaroon na ng maximum of 5 years sa mga work visa. So hindi ko alam guys kung good news to sa iba or bad news to sa iba. So mixed emotion so hindi ko alam kung ano yung magiging sa loobin ng mga makakapanood ng video ko na to. So ganun siya, kasi usually naman dati hindi naman ganun, kasi which is hanggat hindi ka nagkakaroon ng violation dito sa New Zealand, wala ka namang binabiolate na law, tapos okay naman yung performance mo sa trabaho, wala kang problema sa coworker mo, wala kang problema sa agency mo, so as in okay ka, wala kang problema sa sarili mo, trabaho ka lang, continuous lang ang renew mo guys, renewable yung visa nyo noon. So ngayon, itong 2023, nagkaroon nga ng announcement na magkakaroon na lang ng maximum of 5 years. Tapos guys, ang nakalagay pa doon, after matapos yung 5 years mo, uuwi ka ng Pilipinas. Tapos ang nakalagay doon sa announcement, magkukonsume ka ng 12 months outside New Zealand. So ibig sabihin, parang magpapahinga ka ng 1 year outside New Zealand, and then pwede ka ulit magtrabaho sa New Zealand. Parang hindi lang ako naliliwanagan kung kukunin ka ulit ng agency mo or panibagong application ulit, back to zero ka ulit, which is another 5 years ulit. So parang doon hindi ako sure guys kung ganun ang proseso, or siguro maano na lang natin, malaman na lang natin kung ano talaga yung final na resulta siguro sa mga darating na mga taon. Pero sure yun guys na after ng 5 years na trabaho nyo rito, which is yun ang maximum, kasi nagkaroon sila ng stand down sa trabaho guys itong New Zealand ngayon. So ang nangyari ganun nga, maximum of 5 years na lang, and then pahinga ka ng 1 year sa Pilipinas, then magtatrabaho ka, pwede ka ulit magtrabaho sa New Zealand after 1 year. So I think yun guys, panibagong apply or
mas magandang balita kung yung agency mo noon na bago ka umuwi, baka yun ang kumuha ulit sa'yo kasi may record ka na dun eh. So hindi ako sure guys kung yun nga ang proseso, pero mayroong pero guys eh, kasi kung desidido naman kayo na mag-stay dito sa New Zealand, which is dito nyo nakikita yung future nyo, dito nyo marami kayong vision na maganda yung opportunity dito, eh huwag kayong malungkot guys kasi may chance na pwede kayo mag-stay dito. So ano ba yung chance na yun para magkaroon ka ng chance na pwede kang manatili dito sa New Zealand? So ang isang requirements guys na hinihingi ng New Zealand immigration, kung i-apply mo siya ng resident visa, yung work visa mo, is kailangan guys maka-consume ka muna ng 2 years dito. Kung pagdating mo dito, kung anong buwan ka dumating, anong years ka dumating, mag-consume ka muna ng 2 years. So hindi siya applicable sa mga below 2 years eh. Kailangan maka 2 years ka muna. And then pagka naka-complete ka na ng 2 years guys sa visa mo, pwede na kayo mag-apply for resident visa. So ang requirements lang guys, kailangan maka 2 years visa, 2 years work experience na kayo dito sa New Zealand. Tapos nasa median wage kayo. I think yung median wage ngayon guys is nasa $29.66 per hour. So ganun. Pero yung iba nasa 27.76 pa rin. Magulo no. Yun ang nangyari. Hindi na tayo makikipag-contest doon. So ayun no, 2 years tapos kailangan median wage ka. At saka yung pinaka-importante guys na major requirements para makapag-apply kayo ng resident visa dito sa New Zealand is kailangan nyo mag-take ng IELTS. Yes guys, totoo. Magte-take kayo ng IELTS kasi kapag nakakuha na kayo ng IELTS, let's say nakapasa kayo ng IELTS, meron kayong certification na nakapas kayo ng IELTS, yun ang isasubmit nyo guys sa immigration. IELTS, yun ang pinaka major requirements eh. Tapos median wage, tapos naka 2 years na kayo dito sa New Zealand. So yung tatlo lang guys, yung tatlo lang ang nakikita ko na parang pinaka critical requirements eh. The rest madali na lang eh. So ayun guys, pagka nakumpleto nyo na yung tatlo na yon, wala na problema guys para mag-alala kayo. So usually talaga magagrant yung resident visa nyo. So yun ang isang I think yun lang ata yung yun lang yung alam ko na way para ma-overcome nyo yung 5 years na 5 years work visa maximum dito sa New Zealand. So ayun siya guys, ayun yung biggest announcement nung New Zealand immigration ngayon no. Although matagal ko na siyang alam guys, kasi kumbaga ewan ko, parang dito na rin ako na aware sa ganun. So guys, additional information lang no tungkol doon sa gustong mag-file ng for resident visa no. So ang requirements na nakasa doon sa announcement na yon, kailangan naka-consume ka na ng 2 years working experience dito sa New Zealand. Tapos nasa median wage kayo. At yun, mayroon kayong certificate ng IELTS or PTE exam na nakakuha kayo ng ganun. At tapos guys, ang isa pang requirements doon is kailangan yung job category nyo is nasa green list. Kasi kung wala kayo doon guys sa green list, so hindi rin kayo pwedeng mag-file
mag-apply for RB, resident visa. Kasi kailangan nasa green list kayo. So, yun yung ano niya, yun yung requirements niya. For example, yung green list ngayon ng immigration updated na listahan is, for example, nandoon yung builder, carpenter, or nandoon yung welder, or nandoon yung diesel mechanic. So, yun, pwede kayo mag-file, pwede kayo mag-apply nun for resident visa. Tapos meron kayong PTE exam, meron kayong nasa median wage kayo. So, yun, wala na ako nakikitang sagabal para hindi kayo hindi mag-grant yung hindi mag-grant yung application nyo. So, yun lang guys, no. Salamat sa pakikinig ng ating munting announcement ngayon. So, yun. God bless.